Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi may chance na naman tayo everyday to be a blessing to other people. Yung pagsasabi ng blessing, no? Hindi lang iyon material things, hindi lang yun monetary, kundi i-share natin yung blessings from the Almighty Father. Ano ba yung mga blessings na binibigay sa atin? Meron tayong pagmamahal. Pwede natin i-share sa mga tao yon. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, and self-control. Yun ang pwede natin i-share sa mga tao. Hindi lang mga material things. Pwede mong i-share ang pagmamahal, ang pag-unawa, no? Sa mga tao, magiging maayos kang makitungo sa tao, magiging blessing ka. Na? Alam naman natin yun, di ba? At i-share natin ang Word of God. Pero may mga tao na hindi sila open, no? Para sa salita ng Diyos. So, anong gagawin ngayon natin? Ipapakita natin through our works sa mga tao. Gaya nga na sinabi ko, ipapakita yung pagmamahal natin sa mga tao. Pag-iintindi, pag-care sa kanila. So, lahat ng mga bagay na mabubuti galing kay Almighty Father, i-share natin sa mga tao. Kasi lahat ng mga bagay na mabubuti, lahat magaganda, galing kay Almighty Father. At magpasalamat din tayo kay Jesus Christ, purihin natin siya. Dahil, kung hindi niya ibinigay ang kanyang buhay, hindi tayo magkakaroon ng, hindi natin makikilala yung tatay natin at hindi rin maipapadala ang Holy Spirit. Last time, no, binasa natin chapter 29 and 30 ng Ezekiel. So, i-recap natin ang chapter 29. So, ito yung pinatutungkulan, yung naghahari sa mundo na to. So, sino naghahari sa mundo na to? Ang naghahari sa mundo na to ay kadumihan, kasalanan. So, kung yun ang naghahari sa mundo ng kadumihan, kasalanan, sino ang nagsisimbolize nun? Yun ang nagsisimbolize nun ay ang devil. So, ang Ezekiel chapter 29, ito ang pinatutungkulan dito. Set your face against Pharaoh, king of Egypt. So, ang pinatutungkulan dito ay yung namumuno sa mundo na to na nagpapaumpisa ng kasalanan ng tao. Ang naghihikayat sa mga tao na magkaroon ng kasalanan. So, ang Pharaoh or king of Egypt, para din siyang yung king of Tyre. Siya yun. Siya yung great monster. Yung dragon. Kaya pag nakakagawa tayo ng kasalanan or kadumihan, hindi or nagsisinungaling tayo, nakakasakit tayo ng kapwa-tao, hindi yun maganda, di ba? Hindi yun mabuti. So, kung hindi mabuti yun, kanino galing yun? Yun ay galing sa King of Egypt. Yung mga bagay namang madudumi. So, dadalhin lahat ni Almighty Father, no? Yung King of Egypt, kasama na ang kanyang mga galamay, or yung mga tao na sumusunod sa kanya sa pit, or sa lake of fire. No, may binabanggit itong pit, di ba? Yun ang lake of fire. Paparusahan ni Almighty Father lahat ng mga gumagawa ng kadumihan at nakikiayon
sa gawa ng devil. Pati mga kasalanan. At sila ay magiging mahina. Wala silang lakas. Si Almighty Father ang malakas. Kaya tayo, tatay natin, malakas. Strong ang tatay natin. All-powerful yung tatay natin. Kaya sa kanya tayo didikit. Dun sa laging winner, yung tatay natin. Di ba ang mga tao gustong laging dumikit sa mga winner, ayaw sa mga loser? So sino ba ang laging winner? Si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Dito lang sa mundo, no, sinasabi ng mga tao na loser, yung mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father, hindi yun totoo. Winner tayo, panalo tayo pag si Almighty Father ang kasama natin. Siya ang ating pagtitiwalaan. So dito sa verse 16 ng Ezekiel chapter 29, no longer shall it be the confidence of the house of Israel, but will remind them of their iniquity when they turned to follow them. Then they shall know that I am the Lord God. So kung sino man yung mga nagmamataas, yun ang ibababa ni Almighty Father. At kung sino man yung tumitingin, no, or nanghihinayang sa mundo na to, maalala nila yung kasalanan nila. No longer shall it be the confidence of the house of Israel, but will remind them of their iniquity when they turn to follow them. Kaya, wag natin susundan yung mga bagay or gawain ng kadumihan or kasalanan. Dito sa verse 17, hindi yata natin nabasa last time, ano? So, basahin natin. And it came to pass in the 27th year, in the first month, on the first day of the month, that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, so si Ezekiel, Nebuchadnezzar, king of Babylon, caused his army to labor strenuously against Tyre. Every head was made bald, and every shoulder rubbed raw, yet neither he nor his army received wages from Tyre for the labor which they expended on it. Alam natin na hindi naglaban ang king of Babylon na si Nebuchadnezzar sa Egypt or sa Tyre. Pero binabanggit dito dahil ang ibig sabihin ng Nebuchadnezzar ay yung tagapagprotekta ng mga tagapagmana. Protect my heir. Heir, H-E-I-R. So, si Jesus to, yung tagaprotekta ng tagapagmana. Ginamit lang ang pangalan ni Nebuchadnezzar, pero yung meaning niya, protect my heir. Na, ang Nebuchadnezzar din, siya yung God of writing, scribes, and general wisdom. Na ang pinatutungkulan ay si Jesus Christ, God of writing, no? Si Jesus Christ yun. Scribes, yung scribe, law. General wisdom, si Jesus Christ din, full of wisdom. Kaya hindi to si King Nebuchadnezzar. Kaya ginamit lang ang pangalan niya. Dahil alam naman natin na ang Bible, parang poem or allegory, no? Na gumagamit ng mga figures of speech. King of Babylon, alam naman natin ang ibig sabihin ng Babylon, ano? So, dito sa Ezekiel, sa chapter na to, hindi masama yung Babylon. Kasi, yung Babylon ay magandang lugar yon, Gate of God. So, si Jesus ang nagbabantay ng gate ni Almighty Father bago makapunta
kay Almighty Father ang mga tao, dumadaan muna kay Jesus. Kaya nga, di ba si Jesus ang Savior and Redeemer natin? Walang makakapunta kay Almighty Father hanggat di dumadaan kay Jesus Christ. No? Ano nga yun? John 14:6. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to my Father or to the Father except through me. No, nakalagay ito sa John 14:6. Kaya si Jesus ang gate of God. Walang makakalapit kay Almighty Father hanggat hindi dumadaan kay Jesus Christ. Kaya hindi to ang literal na si King Nebuchadnezzar na King of Babylon, no? Inulit ko. So, si Jesus Christ, ipapahiya niya ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Nakalagay ito sa verse 18. Therefore, says the Lord God, surely I will give the land of Egypt to Nebuchadnezzar, king of Babylon. So, hindi to si Nebuchadnezzar, no? Kundi si Jesus Christ na king o ng gate of God. He shall take away her wealth, carry off her spoil, and remove her pillage. And that will be the wages for his army. So, sino yung army ni Jesus? Ang army ni Jesus ay yung kanyang mga followers. Christ, faithful followers. So, yun ang kukuha ng mga, and that will be the wages for his army. Yung mga pillage or yung spoil from Egypt or from the land of Egypt, no? Or itong mundo na to. I have given him the land of Egypt for his labor because they worked for me, says the Lord God. Ibinigay ko sa kanila ang land of Egypt dahil sa kanilang trabaho, dahil sila ay nagtatrabaho para sa akin. So yung mga followers ni Christ, nagtatrabaho rin tayo para kay Almighty Father. So, ang binabanggit dito na wages are yun yung mga inheritance, no? Ng mga faithful followers of Christ. In that day, I will cause the horn of the house of Israel to spring forth, and I will open your mouth to speak in their midst. Then they shall know that I am the Lord. So, binanggit ito sa verse 21 na hahayaan ni Almighty Father na makapagsalita si Ezekiel para malaman ng mga tao na ang mga binabanggit ni Ezekiel ay salita ng Diyos. Ito yung nasa Ezekiel chapter 29. Lilinisin ang Egypt. Gaya na nasa Book of Revelation, lilinisin ang mundo. Dahil magkakaroon ng New Jerusalem. At dun sa New Jerusalem, dun nakatira ang mga faithful followers of Christ. Kasi ito naman sa Ezekiel chapter 30, binabanggit naman dito, nagbanggit ulit si Almighty Father, Son of man, prophesy and say, thus says the Lord God. Kaya Ezekiel, ibubukas na naman niya yung kanyang bibig niya. Yun lang ang time para siya makapagsalita. Pag mga walang kwentang bagay na hindi about kay Almighty Father or about sa mga salita ng Diyos, salita ng tatay natin, hindi makakapagsalita si Ezekiel. Kahit reklamo, hindi makakapagsalita si Ezekiel.
nakatali siya kay Almighty Father, di ba? Nabasa natin. Kaya mahirap yung nangyari kay Ezekiel. So kung makikita may mga prophets, no, mahihirap ang mga pinagdaanan nila. Si Moses, si Elijah, si Samuel, si Isaiah, Jeremiah, mahirap, Jonah, mahihirap ang kanilang mga pinagdaanan. Hindi sila mayaman sa mga material things dito sa mundo, hindi sila mayaman. Example na lang, no, si Moses, nung nandun siya sa Egypt, mayaman siya. Pero syempre, inalis siya ni Almighty Father sa lugar na yon. Hinayaan ni Almighty Father na makalis siya sa lugar na yon. At nung naging simple na lang ang buhay ni Moses, saka siya tinawag ni Almighty Father para gamitin sa kanyang, para sa kalulatian ni Almighty Father. Kaya, hindi mayayaman yung mga prophets. Kahit si Jesus, na anak ni Almighty Father, hindi siya mayaman dito sa mundo. Wala siyang material things na madaming mga damit, mga ari-arian, mga lupain, mga animals, kasi isang nagsisimbolize ng opulence nung time na to sa Old Testament at saka sa New Testament. Yung opulence ito is kung marami kang mga alagang mga hayop. At kung marami ka ring mga lupain, no? So dito sa verse 30, yung mga kakampi or yung mga nag-agree sa ginagawang kasamaan ng mundo na to, lahat ay masisira. Gaya sa nandun sa Book of Revelation, yung Ethiopia, Libya, Lydia. So hindi lang to Ethiopia, Libya, Lydia, no? Ginamit lang ito na pangalan ni Almighty Father dahil ito ang alam na pangalan ni Ezekiel, doon siya familiar. So alam natin na ngayon may mga lugar na may mga pangalan na sila ay mga naghahari sa mundo na to, pati na yung kanilang mga leaders. Binabanggit dito na masisira ang lugar. Ang Egypt. So binabanggit din sa Book of Revelation na masisira ang mundo. Ang binabanggit dito ay Egypt, pero nagsisimbolize nga ng Egypt do sa Book of Revelation ay yung mundo na tinawag na harlot. At dito rin binabanggit na paparusahan ang King of Egypt. Masisira siya. Itatapon siya. Hindi siya makakagalaw, hindi siya makakaganti. Pero ang papalakasin ni Almighty Father ay yung nakalagay dito, King of Babylon, the King of the Gate of God. Sino yon? Si Jesus. Doon ilalagay ni Almighty Father. At inilagay na ni Almighty Father ang power and authority kay Jesus Christ na nasa Book of Revelation na tapos na, no? Tapos na yung kwento ng mundo na to. At ang mangyayari na lang ay ipapatupad na lang ito. Tapos na. Done deal na to. Kaya lang natin pinag-uusapan is because it's a warning for us. Dahil mahal niya tayo.
Gusto ni Almighty Father na i-share sa atin. Ayaw ni Almighty Father maglihim sa atin. Dahil kung ang ituturing mo ng mga tao ay pamilya mo, hindi maglilihim si Almighty Father. Ang hindi lang niya sasabihin sa atin ay kung kailan darating si Jesus Christ para lagi tayong ready. Dahil pag sinabi ni Almighty Father yung date, no, or yung time, or yung year, anong gagawin ng mga tao? Ay, gagawa muna ako lahat ng kasalanan ngayon kasi sa year ganito, darating na si Jesus Christ. Kaya, pagdating na lang ng year na yon, saka ako magiging maayos. Ayaw ni Almighty Father dahil mas lalong magiging magulo ang mundo. Masasanay ang mundo sa kasalanan. Nasanay na nga ngayon ang mundo sa kasalanan. Sanay ang mga tao na hindi tawagin si Almighty Father. Sanay ang mundo na kalimutan si Almighty Father or burahin sa isipan ng mga tao si Almighty Father. Kaya kung ano-ano na lang ang pinag-iimbento ng mga tao na mga usapin o pangyayari para lang takban ang existence ng tatay natin. Hindi nila matatakban yung tatay natin dahil yung tatay natin si Almighty Father, buhay siya. Magpakailanman, hindi siya matitinag, hindi siya matatalo. At yung kingdom ni Jesus Christ, forever yon. Binigay yun ni Almighty Father kay Jesus Christ. Dahil faithful and true si Jesus Christ kay Almighty Father. Siya yung only begotten Son. Alam niyo may only begotten Son, namumukad tangi. Maraming anak si Almighty Father, no? Yung mga angels, anak niya, tayo rin anak niya, na create niya. Pero si Jesus Christ, yung namumukod tangi. Kaya only begotten Son. Siya lang yung kakaiba. So dito na tayo, no? Sa Ezekiel chapter 31. Gusto ko lang i-add, no, yung mga tao nagdi-disregard or hindi binabaliwala si Jesus Christ. Yung mga taong ganon, hindi nila makukuha yung kanilang inheritance dahil binabaliwala nila si Jesus Christ. Hindi nila ina-acknowledge. At kaya lang tayo makakapunta sa tatay natin is because of the saving grace of Jesus Christ, yung Redeemer natin. Mas gusto pa ng ibang tao na i-acknowledge nila yung kanilang mga leaders. Na yung mga leaders nila ay flames of fire din. Dahil pantay-pantay tayo. Si Jesus, hindi siya flames of fire dahil kasama na siya ni Almighty Father nung ginawa ng ang mundo na to, nung ginawa tayo, nag-exist na si Jesus Christ, kasama na siya ni Almighty Father. Kaya iba si Jesus Christ, no? Yung iba kasi inihahalin tulad nila ang sarili nila kay Jesus Christ. Hindi yun, mali yun. Yung iba, no, nagpapapako sila, ginagaya nila si Jesus Christ. Hindi nyo magagaya si Jesus Christ. Hindi nagkasala si Jesus Christ kahit kailan. Kaya kahit gaano kadaming pako ang isaksak nyo sa sarili ninyo, ilang beses man kayo magpapako, yung kasalanan ninyo nandun pa rin dahil hindi ka nagtitiwala. Nung pinako si Jesus sa cross, gusto nyong dalhin yung kasalanan ninyo. Hindi, magpapapako ko kasi makasalanan ako eh. Bakit hindi mo ibigay kay Jesus yung kasalanan mo? Bakit? Ibig ba sabihin nun, hindi ka nagtitiwala kay Jesus, sinave ka na niya, na hindi mo na kailangan pang sakpan ng sarili mo, na magpapako ka pa? Hindi mo alam na ganun lang kadali na magtitiwala ka. Ganun lang. Yung iba kasi no, gusto pa nilang saktan yung sarili nila.
imbis na saktan nila yung sarili nila, no? Yung mga tao nang sinasaktan ng sarili nila para magpapako or kung ano man ang gawin nila na sakripisyo, bakit hindi ninyo gawin yung utos ni Almighty Father? Ano ba yung utos ni Almighty Father sa atin? Pagtiwalaan natin si Jesus Christ. Ba't hindi nyo pinagtitiwalaan? Pero may mga tao naman na nagtitiwala kay Jesus Christ pero sa panandalian lang. Pag dumating na yung mga bagay na mga mahihirap, kinakalimutan na si Jesus Christ. So, balikan natin ito ng Ezekiel chapter 31. Basahin natin. Now, it came to pass in the 11th year, in the 3rd month, on the 1st day of the month, that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, say to Pharaoh, king of Egypt, and to his multitude, sabihin mo, sabi ni Almighty Father, dun sa kanyang mga hordes, o dun sa kanyang mga kapit, kumakapit sa kanya, sa King of Egypt. Whom are you like in your greatness? Indeed, Assyria was a cedar in Lebanon with fine branches that shaded the forest and of high stature, and its top was among the thick boughs. Sabi ni Almighty Father sa King of Egypt, napakaganda mo. Walang kagaya mo sa iyong greatness. So, sino yung King of Egypt? Yung king ng mundo na to, na naghahari. Dahil maganda naman talaga siya. Aminado si Almighty Father, no? Totoo si Almighty Father. Indeed, Assyria was a cedar in Lebanon with fine branches that shaded the forest and of high stature, and its top was among the thick boughs. Magaganda, isa kang puno, no? Inihalin tulad sa isang puno na napakaganda, na matayog, mataas, madaming mga dahon at branches, matangkad, na abot ng langit na or abot na sa mga clouds. Yung kung i-describe ni Almighty Father yung King of Egypt or yung Pharaoh. The waters made it grow underground, waters gave it height, with their rivers running around the place where it was planted, and set out rivulets to all the trees of the field. Nag-thrive ka, namunga ka, naging wealthy ka, powerful ka. Sabi ni Almighty Father. Therefore, verse 4, the waters made it grow underground, waters gave it height, with their rivers running around the place where it was planted, and sent out rivulets to all the trees of the field. Nakapagpakalat ka rin, no? Ng mga kung ano-ano man sa field. At ikaw ay mas mataas sa lahat. Therefore, its height was exalted above all the trees of the field. Its boughs were multiplied, and its branches became long because of the abundance of water as it sent them out. Napaka-taas mo sa lahat ng mga puno. Yung mga branches mo mahaba, malakas ka. All the birds of the heavens made their nests in its boughs. Under its branches, all the beasts of the field brought forth their young.
and its shadow all great nations made their home. Sa'yo nanirahan ng mga ibon, pinagtiwalaan ka ng mga ibon, ng mga animals, sa'yo nag-take ng shade, ginawa kang bahay. Thus, it was beautiful in greatness and in length of its branches, because its roots reached to the abundant waters. Kaya ka maganda dahil sa abundant waters mo, dahil yung ugat mo umabot sa mga tubig na abundant, madaming tubig, na nadiligan ka ng madaming tubig. Kaya ikaw ay mataas na mataas at magandang maganda, marami kang dahon, maraming nakatira sa iyo ng mga animals and birds. The cedars in the garden of God could not hide it. The fir trees were not like its boughs. Hindi ka maitago sa kagandahan mo. Sa lahat ng garden ni Almighty Father, hindi maitago. Ikaw ang pinakamaganda. The fir trees were not like its boughs, and the chestnut trees were not like its branches. No tree in the garden of God was like it in beauty. Wala kang kapantay sa lahat ng mga halaman sa garden ni Almighty Father. Ikaw ang pinakamaganda, sabi ni Almighty Father. I made it beautiful with a multitude of branches, so that all the trees of Eden envied it, that were in the Garden of Eden. Sa garden ko, sa lugar ko, sa heaven, ikaw ang pinakamaganda. Sa bahay ko, ikaw ang pinakamaganda. Dahil yung powerful ka, dahil yung tubig na dumadaloy sa'yo, galing sa akin. Sabi ni Almighty Father, galing sa abundant water. Matalino ka, maganda sa lahat. Nag-stand out ka sa lahat ng mga puno sa garden of God. Wala kang katulad. Yun ang pinatutungkulan ang Pharaoh of Egypt or King of Egypt. So, sino itong pinatutungkulan dito na napakaganda? Na dinidescribe ni Almighty Father. Yung kanyang pagkakagawa sa kanya ni Almighty Father. Verse 10, therefore, thus says the Lord God, because you have increased in height, and it set its top among the thick boughs, and its heart was lifted up in its height, therefore I will deliver it into the hand of the mighty one of the nations, and he shall surely deal with it. I have driven it out of its wickedness. Naging proud ka, mayabang. Yun nangyari sa'yo dahil maganda ka. Yumabang ka. Prideful. Naging proud ka sa kagandahan mo, sa katalinuhan mo, sa power mo. Kaya ngayon, sabi ni Almighty Father, merong tatalo sa'yo. Ibibigay kita sa kamay ng isang mighty one of the nations. Paparusahan kita. May magde-deal sa'yo. May makakalaban ka. He shall surely deal with it, and I have driven it out of its wickedness. And aliens, the most terrible of the nations, have cut it down and left it. Its branches have fallen on the mountains and in all the valleys. Its boughs lie broken by all the rivers of the land, and all the peoples of the earth have gone from under its shadow and left it. Dahil sa proud ka, pinutol ka, masisira ka, at iiwan ka ng mga tao. Pati na yung mga sanga mo natanggal na rin. Dahil sa mayabang ka.
Verse 13. On its ruin will remain all the birds of the heavens, and all the beasts of the field will come to its branches. Yung mga birds, may mga birds pa rin na nakatira pa rin kahit na natumba ka na. Yung mga wild animals, nakatira pa rin sa mga branches mo, naiwan sila doon. So that no trees by the waters may ever again exalt themselves for their height, nor set their tops among the thick boughs, that no tree which drinks water may ever be high enough to reach up to them. Kaya nga, wala na mga puno na magiging mayabang. Wala na magiging katulad mo sa kayabangan dahil wala nang gagaya sa'yo. Na kahit na sila ay nadiligan ng maganda, hindi na sila mag-grow ng katulad mo. So yung mga tree, hindi na magiging katulad mo. Walang magiging katulad mo kahit kailan. For they have all been delivered to death, to the depths of the earth, among the children of men who go down to the pit. Wala na magiging katulad mo. Dahil itatapon din sila. Kasama ng mga children of men who go down to the pit. Itatapon din sila sa impyerno. Papatayin din. So yung kasama ng tree na matangkad, wala nang magagaya, wala nang magiging katulad pa yung tree na matangkad na yun, dahil may mga tree na sumusunod sa kanya, maganda rin ang pagkaka-water, pero hindi kagaya ng unang tree na maganda. At yun mga kasama niya na mga trees, papatayin din. For they have all been delivered to death, to the depths of the earth, among the children of men who go down to the pit. Mga fallen angels, kasama ni Satan, sisirain din sila ni Almighty Father. Mapupunta rin sila sa eternal damnation, sa lake of fire. Marami sila. Yung mga kasama ni Lucifer. Hindi ka na nila magagaya dahil itatapon din sila katulad mo. Verse 15. Thus says the Lord God, in the day when it went down to hell, I caused mourning, I covered the deep because of it, I restrained its rivers, and the great waters were held back. I caused Lebanon to mourn for it, and all the trees of the field wilted because of it. I made a nation shake at the sound of its fall when I cast it down to hell, together with those who descend into the pit, and all the trees of Eden, the choice and the best of Lebanon, all that drink water, were comforted in the depths of the earth. They also went down to hell with it, with those slain by the sword, and those who were its strong arm dwelt in its shadows among the nations. Yung mga kasama ni Satan, pati na rin yung mga tao, sabay-sabay, nasa impyerno. Malulungkot kayo, magmo-mourn kayo, pero wala na kayong magagawa. Parurusahan ko kayong lahat. Magaganda kayo lahat, sabi ni Almighty Father. Kaya kayo gumanda dahil sa akin.
Pero, binetray nyo ako, nag-traitor kayo sa akin. Naging maganda ang trato ko sa inyo, pinakain ko kayo, or naging powerful kayo. Pero, paparusahan ko kayo dahil sa kayabangan ninyo. So, ito si Lucifer at ang kanyang mga fallen angels. Na nagkukos sa mga tao na magkasala. Hinihikayat ng mga fallen angels or kasama ni Lucifer na magkasala ang mga tao. Tina-tempt nila ang mga tao para malayo kay Almighty Father. Madami sila. Pero ang leader nila, yung king. Yung leader nila, yung nagpaumpisa, yung pinakamaganda. Verse 18, to which of the trees in Eden will you then be likened in glory and greatness? Yet you shall be brought down with the trees of Eden to the depths of the earth. Kanino ka ba maihalin tulad? Sa iyong ganda, sa iyong greatness, sa iyong glory. Pero ibabagsak kita, sabi ni Almighty Father, gaya ng mga puno na iba pa. Sa Eden, you shall lie in the midst of the uncircumcised. Anong ibig sabihin itong lie in the midst of the uncircumcised? Ang uncircumcised, ang ibig sabihin ay kadumihan. No? Kakasama mo ang mga tao madudumi. Sama-sama kayo. With those slain by the sword, ibang mamamatay sa sword, or sa salita ng Diyos, yung pag inutusan pag nagbuka ang bibig ni Almighty Father, pag nagsalita si Almighty Father. Yung salita kasi ni Almighty Father ay matalim. Powerful si Almighty Father. This is Pharaoh and all his multitude. So, pinatutungkulan dito yung hordes of demons, devils. Pati na rin yung Pharaoh na si Lucifer, king of Egypt. Or king ng kasamaan, pinakamaganda sa lahat ng mga puno or sa lahat ng mga ginawa ni Almighty Father, na prideful, naging proud siya sa kanyang angking ganda, greatness, and gloriousness. Kaya nagalit si Almighty Father sa kanya, itinapon siya. At yung kahihinatnan ni Lucifer ay yung sa pit, kasama ang mga uncircumcised or yung mga tao na makakasalanan. Sama-sama sila sa lake of fire. So, dito tayo sa Ezekiel chapter 32. And it came to pass in the 12th year, in the 12th month, on the first day of the month, that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, take up a lamentation for Pharaoh, king of Egypt, and say to him, you are like a young lion among the nations. Galit si Almighty Father. Mahal ni Almighty Father lahat ng mga ginawa niya, no? Mga creation niya, mahal niya lahat. Pero yung betrayal, hindi matanggap ni Almighty Father yun dahil kadumihan yan. Yung pagiging rebelde, hindi matatanggap ni Almighty Father yun. Dahil kung nagrebel ka kay Almighty Father, na pinaka Almighty Father, nagrebel ka, paano pa sa iba na mga kasama mo? Ganon ang ibig sabihin nun, no? Si Almighty Father na nagrebelde ka, paano na? Hindi mapapatawad. Yung mga angels, hindi sila mapapatawad. Ang mga tao, mapapatawad pa. Paano tayo mapapatawad? Dahil kay Jesus Christ. Kaya tayo mapapatawad. Ngayon, yung mga fallen angels, si Lucifer, hindi na mapapatawad yun. Dahil si Jesus Christ, binigay niya ang buhay niya para sa mga tao.
Hindi niya ibinigay ang buhay niya para sa mga angels. Kaya hindi na mapapatawad yung mga fallen angels. Si Lucifer hindi na mapapatawad yun. Dahil proven na no, na eto ka na nagkasala ka na kasama mo na si Almighty Father, nagkasala ka pa. Anong klase ka? Parang gano'n ang ibig sabihin. Ang ganda na ng buhay mo kasama ni Almighty Father. Paano ka pa nagkasala? Dahil nga sa pride. Gusto mong lagpasan pa si Almighty Father. Kaya nga dito sa Ezekiel chapter 32, ibinusan ni Almighty Father yung saloobin niya dito sa Ezekiel. Kaya pala hindi makapagsalita si Ezekiel. Lahat na lang ng isusulat ni Ezekiel or isishare niya sa mga tao galing kay Almighty Father. Kaya hindi siya pwedeng magsalita ng mga bagay na walang kwenta or yung tungkol sa feelings niya. Hindi niya ma-express yung feelings niya sa ibang tao. Ang pwede lang niyang sabihin, yung pinapasabi ni Almighty Father. Kasi tayo, mga tao, feelings natin, ano ba tayo? Tao lang tayo. Makasalanan. Kaya pinipigil ni Almighty Father yung bibig ni Ezekiel para ang masabi lang ni Ezekiel ay puro galing kay Almighty Father. Hindi maisasabi ni Almighty Father lahat ng kanyang saloobin kung may mga bagay na binabanggit si Ezekiel na tungkol sa ibang mga tao or tungkol sa kanyang sarili dahil ang tao ay madumi. Naintindihan niyo, no? Kaya napakahirap ng pinagdaanan ni Ezekiel. At saka si Ezekiel hindi siya kasali sa hindi natin alam kung kasali siya sa 24 elders sa Book of Revelation. Pero hindi siya kasali sa sa 144,000 na lineage ni na lahi ni Reuben, na lahi ni Gad, na kasi nga may asawa pala siya, no? Nagkaroon siya ng asawa. Hindi binabanggit ito kung may anak siya, no? Dahil hindi naman importante yun. Yung asawa nga lang niya, isang beses lang binanggit. Dahil lang importante sa mundo na to, sa buhay natin, hindi tayo ang bida. Ang bida si Almighty Father. Si Jesus Christ. Kaya sila lagi ang nababanggit. Tsaka sa itato ni Almighty Father, no? Itong Bible. So verse 2 ng Ezekiel chapter 32, Son of man, take up a lamentation or mourning or sorrow for Pharaoh, king of Egypt, and say to him, you are like a young lion among the nations. And you are like a monster in the seas, bursting forth in your rivers, troubling the waters with your feet, and fouling their rivers. Diudumihan mo. Bawat lakad mo madumi. Monster ka. Isa kang batang leon, no? Pag sabing batang leon, naglalaro ka lang, hindi ka pa yung lion na king, no? Yung lion, pag matured na yung lion kasi pwede siyang maging king. Ito, batang lion, ibig sabihin, wala kang experience, hindi ka marunong, immature. Hindi niya matatalo si Almighty Father. And you are like a monster in the seas. Para kang monster. Ang gamit natin ay New King James Version. Bursting forth in your rivers, troubling the waters with your feet. Lahat ng lakad mo, puro kadumihan. And fouling their rivers. Kaya yung lakad mo, puro kadumihan. Pati yung dagat tuloy, dumudumi. Or yung river, dumudumi dahil sa'yo. Thus says the Lord God,
I will therefore spread my net over you with a company of many people, and they will draw you up in your net, and they will draw you up in my net. Then I will leave you on the land. I will cast you out on the open fields, and cause to settle on you all the birds of the heavens. And with you I'll fill the beasts of the whole earth. I will lay your flesh on the mountains, and fill the valleys with your carcass. Papatayin kita, sabi ni Almighty Father. Mapupuksa ka. Utusan ko lahat para mapuksa ka. At ikakalat ko ang iyong flesh sa bundok. Pati na kung ano man ang matitira sa iyo, no? Mapapahiya ka. Itong ibig sabihin nito. I will also water the land with the flow of your blood. Gagamitin ko ang iyong dugo para gawing tubig sa lupain. Even to the mountains and the riverbeds will be full of you. Pharaoh, king of Egypt. Durog na durog ka. Ibig sabihin nito, when I put out your light, nabanggit, no? Light. Meron siyang liwanag eh. I will cover the heavens and make its stars dark. I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light. All the bright lights of the heavens I will make dark over you, and bring darkness upon your land, says the Lord God. Ano yung land? Anong land ng King of Pharaoh? Itong land, itong mundo. Dudurugin kita, pati ng pinaghaharian mo, madadamay. Dahil ikaw ang nagkikait sa mga tao na magkaroon ng kasalanan. Pati yung ilaw mo, tatanggalin ko yung ilaw mo. I will put out your light, says the Lord. Intindi magalit ni Almighty Father. Ibinuhos niya kay Ezekiel. Hindi natin alam kung ano nararamdaman ni Ezekiel pag nababasa niya to, no? Or nung sinusulat niya or binibigay sa kanya ni Almighty Father. Baka namayat na si Ezekiel. Hindi na siguro makakain si Ezekiel sa kanyang mga nararamdaman dahil nga ipinaparamdam ni Almighty Father yung galit niya kay Ezekiel. Dahil tayo, nararamdaman natin yung galit ni Almighty Father. Yung kalungkutan ni Almighty Father, yung pagkakabetray kay Almighty Father, nasaktan si Almighty Father. Sobrang sakit ang naramdaman ni Almighty Father. Sobrang galit, sa sobrang sakit, sobrang galit. Kaya lahat damay ng mga damay. Lahat na gumagawa ng kasamaan, damay. Ang mundo damay dahil nga si Satan na nag-i-influence sa mga tao. Damay-damay lahat. I will also trouble the hearts of many people. Pati mga tao, sabi ni Almighty Father, matatakot. Ngayon palang binabasa natin, nakakatakot na. When I bring your destruction among the nations into the countries which you have not known, yes, I will make many peoples astonished at you.
and their kings shall be horribly afraid of you when I brandish my sword before them, and they shall tremble every moment, every man for his own life, in the day of your fall. Pag bumagsak ka na, Satan, magtatago ng mga tao, magkakanya-kanya na sila. Sobrang takot nila. Sabi ni Almighty Father, pag bumagsak ka, ibabagsak kita. Ang daming inimpluwensya nung sinira mong buhay ng mga tao. Dinala mo lahat sa kamatayan, yung mga tao. Dahil sa kayabangan mo. Verse 11, For thus says the Lord God, the sword of the king of Babylon shall come upon you. Ang binanggit na naman yung King Babylon, hindi to si Nebuchadnezzar, kundi yung sino yung ano yung Babylon? Gate of God, yung king ng Gate of God. Si Jesus ito. May daladalang sword. Kakalabanin ka. Pupunta siya sa iyo at sisirain ka niya. By the swords of the mighty warriors, all of them, the most terrible of the nations, I will cause your multitude to fall. Maglalabanan ni Jesus Christ. Pati na yung kanyang mga army ni Jesus Christ. Yung mga fallen angels, na mga hordes of Satan, yung mga multitudes of Satan. They shall plunder the pomp of Egypt, and all its multitude shall be destroyed. Pati na rin yung mga tao na sumusunod sa iyo, masisira sila. Mga nagtitiwala sa iyo, mga gumagawa ng kasamaan, masisira sila. Also I'll destroy all its animals. From beside its great waters, the foot of man shall muddy them no more. Excuse. Pati yung mga hayop madadamay. Kasi nga buong mundo, malaki ang sakop kasi ni Satan, dahil siya ang naghahari ng mundo na to. So lahat, damay. Pag nagalit si Almighty Father. Nor shall the hooves of animals muddy them. Then I will make their waters clear, and I make their rivers run like oil. Pati yung tubig, lilinisin. Pati yung river. When I make the land of Egypt desolate, or barren, or magiging useless, and the country is destitute of all that once filled it, when I strike all who dwell in it, then they shall know that I am the Lord. Pag sinira ko ang lugar, pati na rin yung mga tao na katira doon, malalaman nila na ako ang Diyos. This is the lamentation with which they shall lament her. The daughters of the nations shall lament her. Mag-ano sila? Manghihinayang sila. They shall lament for her, for Egypt and for all her multitude, says the Lord God. Itong lament na to, no, nasa Book of Revelation to. Nung nasira yung mundo, Revelation chapter 18.
Therefore, verse 8, therefore her plagues will come in one day, death and mourning, famine, and she will be utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judges her. Ito sa verse 11 ng Revelation chapter 18. And all the merchants of the earth will weep and mourn over her, for no one buys their merchandise anymore. Masisira. Kaya naglalament, nagsusorrowful, or nagmamorn sila. Dahil nasira na ng mundo. So, konektado ito sa Book of Revelation. Verse 17, it came to pass also in the 12th year, on the 15th day of the month, that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, so si Ezekiel to, no? Son of man, wail over the multitude of Egypt, and cast them down to the depths of the earth, her and the daughters of the famous nations, with those who go down to the pit. Whom do you surpass in beauty? Go down, be placed with the uncircumcised. Wail over the multitude. Magmourn ka, iyakan mo yung mga tao na maitatapon sa pit. Alam niyo naman yung pit, di ba? P-I-T. The place of death, or place of the dead. Yun yung pit. Hades. And then after Hades, lake of fire. Ang matitigas ang ulo ng mga tao. Whom do you surpass in beauty? Go down, be placed with uncircumcised. Uncircumcised, kadumihan. Pumunta kayo sa mga lugar na madumi. Doon kayo tatapon. Kasama ng mga uncircumcised, kadumihan yan. Verse 20, they shall fall in the midst of those slain by the sword. She is delivered to the sword, drawing her and all her multitudes. The strong among the mighty shall speak to him out of the midst of hell. With those who help him, they have gone down. They lie with the uncircumcised, slain by the sword. Lahat sila, sama-sama. Slain by the sword. Or the word of God, salita lang ni Almighty Father. Dahil sa kadumihan, kaya silang maitapon sa impyerno. Maraming kasama, multitudes. Kaya maraming mapupunta sa impyerno. Konti lang ang nando sa heaven, alam niyo yun, ano? Kaya kailangan tayo mapunta sa heaven kasi natin makabalik sa tatay natin. Gusto kong bumalik sa tatay natin. Kaya ba gusto nyo bumalik sa tatay natin? Sa ngayon, sasabihin ninyo, oo. Pero yung gawa ba natin? In line ba? Sa kung anong sinasabi sa atin ng Almighty Father? I-check ba natin yung sarili natin? Lord, maayos pa ba ako sa paningin mo, Lord? Lord, ano ang dapat kong baguhin pa? Lord, ano pa? Gusto ko itang sundin. Wala na akong hinihiling pa, Lord, kundi ang makasama ka. Wala na akong pinanghahawakan sa mundo na to. Ikaw lang ang panghahawakan ko dahil alam ko na nasa iyo ang eternal life. Nasa iyo ang totoong kayamanan. Na kay Jesus. Ano ang sinabi ni Simon Peter? Kasi dito sa John chapter 6, no?
may mga sinabi si Jesus na hindi matanggap ng ibang mga tao. Kaya marami sa mga followers ni Christ ang nag-aalisan. Kasi si Jesus Christ and the Almighty Father, gusto niya laging in order, maayos, malinis lagi. At ang priority si Almighty Father, pagmamahal sa kapwa-tao. Kung dito pa lang wala tayong pagmamahal sa kapwa-tao, hindi tayo mahal ng Diyos, paano pa tayo makakapunta sa kanyang bahay? Ito sa yung tungkol sa bread, no? Na si Jesus, no? Eat my flesh and drink my blood. Ibig sabihin nun, eat my flesh. Kung ano si Jesus, gayahin natin si Jesus, pati yung na dumadaloy sa kanya na dugo, no? Na yun na makakapagligtas sa atin. Kaya yung mga tao, sabi nila, therefore, many of the disciples, when they heard this, they said, "This is a hard saying. Who can understand it?" When Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, "Na-offend ba kayo? What then if you should see the Son of Man ascend where he was before? Ma-offend ba kayo? Hindi ba ninyo matatanggap? It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life, but there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe, and who would betray him. And he said, therefore, I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. So verse 66, from that time, many of the disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, "Do you also want to go away?" But Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God." Kaya tayo, saan tayo pupunta? Wala tayong ibang mapupuntahan. Kung wala tayong ibang mapupuntahan, sinong pupuntahan natin? Yung tatay natin. At paano tayo makakapunta sa tatay natin? Ang way, truth, and life, si Jesus Christ. Dito na tayo, no? Sa verse 20 na, tapos nabasa na ba natin? They shall fall into the midst of those slain by the sword. She is delivered to the sword, drawing her and all her multitudes. The strong among the mighty shall speak to him out of the midst of hell. With those who help him, they have gone down. They lie with the uncircumcised, slain by the sword, or by the word of God. Assyria is there, and all her company, with their graves all around her, all of them slain, fallen by the sword. Her graves are set in the recesses of the pit, and her company is all around her grave, and all of them slain, fallen by the sword, who caused terror in the land of the living. Sila, yung mga nag-cause ng terror, yung nag-wreak ng havoc dito sa mundo. Sila lahat ay mapupuksa dahil sa salita ng Diyos. Darating ang panahon, itatapon sila sa land of the dead, or kung saan man nandun ang mga dead. Pag sinabing dead, yung soul buhay, no? Pero kaya dead kasi wala ka ng pag-asang makaalis doon. No hope.
Pag nandun ka na sa Hades and then sa lake of fire. There is Elam and all her multitude, all around her grave, all of them slain, fallen by the sword. Lahat. Who have gone down uncircumcised to the lower parts of the earth. Ano yung lower parts of the earth? Who caused their terror in the land of the living. O yung mga nagwawala dito sa mundo na to. Nagpapakasarap, nagpapakasaya, nagpatempt, or nabuhay nang hindi naayon kay Almighty Father. They caused terror in the land of the living. So, saan sila mga mapupunta? Lower parts of the earth. Now they bear their shame with those who go down to the pit. Kahihiyan. Makukuha nila. They have set her bed in the midst of the slain with all her multitude, with her graves all around it. All of them uncircumcised, slain by the sword. Baka sabihin niyo, hindi, circumcised ako. Pag sinabing circumcised, ulitin ko, no? Dumi, kadumihan. Yun ang ibig sabihin ng uncircumcised. Yung ginawa ni Abraham sa mga inutos ni Almighty Father to circumcise the men, literal yun. Okay? Ito, uncircumcised ito, hindi to literal. Figures of speech to, na ibig sabihin to ay dumi. Although their terror was caused in the land of the living, yet they bear their shame with those who go down to the pit. It was put in the midst of the slain. So, ang ginawa, kahit na dito sa mundo ng mga tao, gumagawa ng kasalanan, ngayon, ang kapupuntahan nila ay yung pit or land of the dead or the place for the dead. It was put in the midst of the slain. Maraming mga tao mapupunta sa impyerno. Matatanggap niyo ba? Matatanggap niyo ba yung binabasa natin? Baka sabihin, Christian ako, hindi ako mapupunta sa impyerno. Na-check mo na ba yung sarili mo? I-check natin lagi. Malaki ka ba magpatubo? May naagrabyado ka bang tao? Materialistic ka ba? Ayaw ba mag-share ng iyong blessings? May respeto mo ba ang kapwa-tao mo? May respeto mo ba ang magulang mo? Mahal mo ba si Almighty Father? Siya ba ang priority mo? Bakit ka nagtatrabaho? Maraming tanong, bakit ka nagtatrabaho? Kaya ba bang i-prioritize si Almighty Father kaysa sa family mo? Kaysa sa trabaho mo? Kasi kung kaya may prioritize si Almighty Father, ibig sabihin, you have faith in God na si Almighty Father magpa-provide sa family mo, mag-aasikaso ng trabaho mo. Gusto bang yumaman sa mundo na to? So, ibig sabihin kung gusto mong yumaman sa mundo na to, dito lang ang isip mo na kayamanan. So, verse 26, there are Meshach and Tubal, and all their multitudes, with all their graves around it, all of them uncircumcised, slain by the sword, though they caused their terror in the land of the living. Kagaya ni Meshach and Tubal, no? Sino ba si Meshach and Tubal? Na kahit na dito sa mundo sila nagkaroon ng kasalanan, nandun sila sa impyerno. So, Japhetite sila. Japhetite tribe, identified by Flavius. Fifth and sixth sons of Japheth. Nagkasala sila kay Almighty Father.
na kahit nagkasala sila dito sa lupa, dun sa ang kapupuntahan nila ay impyerno. Sa Genesis chapter 10 verse 2, the sons of Japheth, Gomer and Magog, and Madai and Javan, and Tubal and Meshech and Tiras. Hindi binanggit kung ano ang kasalanan ni Meshech at Tubal, no? Pero alam ni Almighty Father. Kasi walang naka-record dito sa Bible kung ano ang ginawa ni Tubal tsaka ni Meshech. Pero alam ni Almighty Father, dahil salita ni Almighty Father to eh. Siya yung nagsasalita na to eh. There are Meshech and Tubal and all their multitudes and all their graves around it, all of them uncircumcised, slain by the sword, though they caused their terror in the land of the living. They do not lie with the mighty who are fallen of the uncircumcised, who have gone down to hell with their weapons at war, or weapons of war. They have laid their swords under their heads, but their iniquities will be on their bones, because of the terror of the mighty in the land of the living. So, yung mga taong buhay dito sa mundo, nakagawa ng kasalanan, yung gustong sabihin ng Almighty Father, mapupunta sa impyerno. Kahit dito sila nakagawa ng kasalanan, mapupunta pa rin sila sa impyerno dahil yung si Satan talaga mapupunta talaga sa impyerno, pati yung kanyang mga hordes or multitudes. Pero yung tao na nakagawa ng kasalanan dito sa mundo, shoot pa rin sa pit or sa realm of the dead. Yeshua shall be broken in the midst of the uncircumcised and lie with those slain by the sword. So dito, nililiwanag ni Almighty Father na dito pa lang sa mundo gumawa na tayo ng naayon sa Kanya. Dahil pag namatay tayo, nawala yung body natin at naging soul na tayo, yung soul natin, it's either it'll go back to our Father or it will be thrown into the pit where the uncircumcised are. Or the people who are unclean. Verse 29, there is Edom, her kings, and all her princes, despite their might, are laid beside those slain by the sword. They shall lie with the uncircumcised, and with those who go down to the pit. Pati si Edom. Bakit? Anong ginawa ni Edom? Binenta niya yung kanyang birthright para lang makakain. So parang it's harlotry also. Binenta mo yung dignidad mo, yung integridad mo, para lang makakain ka. Di ba ganun yung mga harlot? Ibibenta yung katawan para lang makakain, para makabili ng luho nila. So kaya si Almighty Father, galit siya kay Esau. It's like harlotry. Kasi yung birthright, importante kay Almighty Father, dahil tayo bilang Christians or followers of Christ, may birthright tayo. Yun yung ating inheritance. Kung dito pala sa mundo, ibinenta mo na yung birthright mo, how much more yung integrity mo, yung dignidad mo, yung pagkatao mo, yung kung faithful ka ba kay Almighty Father o hindi, no? Dito na sa verse 30, there are the princes of the north, all of them, and all the Sidonians, who have gone down with the slain in shame at the terror which they caused by their might. They lie uncircumcised with those slain by the sword, and bear their shame with those who go down to the pit. Pati na rin ng mga Sidonians. So, yung Tyre, no? Below Tyre,
Sidon yon. So, yung mga Sidonian, Sidon sila. Hindi rin sila nagtiwala kay Almighty Father. So, these people are wicked. Hindi righteous ang tingin nila hindi righteous ang tingin sa kanila ni Almighty Father. Pharaoh will see them and be comforted over all his multitude. Pharaoh and all his army slain by the sword of God, says the Lord God. Anong sabi dito? Makikita sila ni Pharaoh or king of Egypt or yung king or yung tree na maganda. Sino yung tree na maganda? Si Lucifer. And be comforted over all his multitude. Makakomfort si Lucifer, matutuwa siya. Ang dami niyang kasama ng mga sumunod sa kanya na gumagawa ng kasamaan. Tuwan-tuwa siya. Pharaoh and all his army slain by the sword, says the Lord God. Si Almighty Father nagsabi nito. Kaya nga gusto niyang ihiwalay ni Satan ang mga tao kay Almighty Father para matuwa siya. Dahil pag natuwa siya, malulungkot si Almighty Father. Gusto ni Satan malungkot si Almighty Father. At tayo ang ginagamit niya para malungkot si Almighty Father. For I have caused my terror in the land of the living, and he shall be placed in the midst of the uncircumcised, with those slain by the sword, Pharaoh and all his multitude, says the Lord God. So, niliwanag ni Almighty Father kung ano ang mga mangyayari. No? So, ngayon maliwanag na ba sa inyo? O maliwanag na rin sa akin ngayon kasi sabay-sabay tayo natututo. Sabay-sabay tayong natututo dito. Hindi ako angat sa inyo. Pare-pareho tayong flames of fire. We were created by our Father. Hindi ko kinoconsider na madami akong alam kaysa sa inyo. Hindi. Dahil pare-pareho tayo. In the eyes of God, equal tayo lahat. Mahal niya tayo lahat. Kaya pinapaalam sa atin ni Almighty Father yung mangyayari kay Satan, kay Lucifer, pati na rin sa kanyang mga throngs of multitudes or his army, na talagang sila ay mapupuksa, masisira sila. Kasi sa Book of Revelation, hindi masyadong na-expound, no? Or yung na ipakitang mabuti. Dahil yung Book of Revelation, nakafocus yon sa mga tao na magsisi sa kasalanan. No? At ang mga tao na gumagawa ng tama, mapupunta sa heaven, makukuha ng inheritance. Itong chapter na to, ilang chapters na ba to na nakafocus kay Lucifer and sa kanyang multitudes at sa mga tao na gumagawa ng kasamaan na ini-influensyahan niya. Ito nakafocus. Dahil binubuhos ni Almighty Father yung kanyang pain. Kaya may pain si Almighty Father. Kasi lahat ng creation niya maganda at mahal niya. Kaya may pain siyang nararamdaman. Kung hindi niya mahal yung mga creation niya, wala siyang pain na mararamdaman eh. Pero may pain siyang nararamdaman. Dito niya ibinuhos. Pinapasabi niya kay Ezekiel. Yung pain niya kay Lucifer, dito niya sinabi. Sa mga fallen angels, dito sinabi ni Almighty Father sa atin. Ini-inform sa atin ni Almighty Father yung pain na nararamdaman niya pag may nagbe-betray sa kanya. Pag may mga nagkakasala, malaking affected si Almighty Father. Hindi natutuwa si Almighty Father pag may mga tao na napupunta sa impyerno. Hindi siya natutuwa. Akala niya natutuwa si Almighty Father. Yan, dadali ko sa impyerno. Hindi siya natutuwa. Nalulungkot siya.
Dahil, kino-consider niya yung mga creation niya, mga anak niya. Unti-unti natin nakikilala yung tatay natin, yung ugali niya, yung nararamdaman niya. Kasi tayo, selfish tayo. Lagi lang natin inisip sarili natin, kung anong nararamdaman natin. Yung tatay natin, hindi natin alam, ano bang nararamdaman ng tatay ko pag nagkakasala ako. Pag selfish ako, nararamdaman mo ng tatay ko. Hindi natin alam kasi selfish nga tayo. Laging sarili natin ang iniisip natin, yung kabutihan natin. Ngayon, si Almighty Father, alam niya kung ano nakakabuti sa atin, pero hindi natin hihingi ang kanyang tulong. Dahil selfish nga tayo, prideful tayo, ginaya natin yung King of Egypt or yung Pharaoh of Egypt o yung King of Tyre. Ginaya natin. Dahil ini-influensya na tayo malpunta sa place of the dead. Napakahirap ng naranasan ni Almighty Father. Napakasakit. Bakit sinasabi ko masakit? Kasi nararamdaman ko yung sakit ni Almighty Father. Kayo ba nararamdaman nyo rin? Yung sakit ni Almighty Father, pain na nararamdaman ni Almighty Father, nararamdaman nyo ba? Gusto ko rin maramdaman ninyo para maintindihan nyo rin si Almighty Father. Hindi lang ako. Pare-para tayo magkakapatid dito. Pantay-pantay tayo. Gusto niya tayo makasama lahat-lahat. As much as possible, lahat. Gusto niyang dalhin in heaven lahat ng mga anak niya, lahat ng mga creation niya. Pero hindi tayo makakapunta ron kung may kadumihan. Hindi tayo makakapasok in heaven. Makakapasok lang tayo dahil kay Jesus Christ. Kaya niya pinadala si Jesus Christ, ang kanyang namumukod tanging anak. Na itinaas niya ni Almighty Father, na binigyan niya ng power and authority dahil kilala niya si Jesus. Faithful and true. Kaya nakalagay sa tayo ni Jesus, di ba? Faithful and true. Alam ni Almighty Father lahat ng ugali ng kanyang mga anak. Walang maitatago si Almighty Father. Walang matatago ang mga tao kay Almighty Father. Kaya nga yung mga cherub, yung mga 4 living creatures, punong-puno sila ng mata, di ba? Dinescribe ni Ezekiel. Kasi, yung 4 living creatures, embodiment yon ng pagkatao, ng pagka-Diyos ni Almighty Father. Kita niya lahat. Kaloob-looban ng pagkatao natin, puso natin, ay, ilan ang hibla ng buhok natin, yung time natin dito sa mundo. Kita lahat ni Almighty Father. Powerful ang tatay natin. Pero kahit powerful siya, may pain siya. Pero titiisin niya yung pain niya for the good of the people na naging faithful sa kanya. Titiisin niya yon. At malilimutan ni Almighty Father yon dahil may mga tao na faithful sa kanya at dahil din kay Jesus Christ. Kaya yung pain, nawawala yung pain sa kanya dahil kay Jesus Christ. May pag-asa tayo to go to heaven, to be with our Father. Dito sa mundo, no, puro pain ang mararamdaman natin. May mga tao, makakasakit sa atin, kamag-anak natin, kaibigan natin, makapagsasalita sa atin ng nasasaktan tayo. May mga actuations na masasaktan tayo. Kahit mahal nila tayo, makakasakit sila ng damdamin.
Pati yung mga ibang mga tao, hindi nila alam, nakakasakit sila ng damdamin. Pero si Almighty Father, never niya tayong sasaktan. Never niya tayong sasaktan. Aalagaan niya tayo. Ibinigay na nga niya sa atin lahat, di ba? Never tayong makakarinig na masakit na salita sa tatay natin kung faithful tayo sa Kanya, kung nagtitiwala tayo sa Kanya, kung alam natin na siya yung tatay natin, na kinoconsider natin tatay natin, iingatan niya tayo. Ang pag-iingat ni Almighty Father, hindi lang dito sa lupa na to, no? Baka sabihin nyo kasi, bakit yung brother ko, or yung sister ko, or yung mga kamag-anak ko, nagkaroon ng ganyang sakit? Result yun ng kasalanan ng tao, ng kadumihan ng kasalanan ng tao yun. Ngayon, way din yun para sa tao na bumalik na sa tatay natin. Para makapagpahinga at aantayin ang mga iba pang tao na sa last days para makuha yung inheritance, yung graduation day natin. Ang makasama lang si Jesus tsaka si Almighty Father, isang malaking ano na yun, inheritance na yun, kayamanan na yun, makasama yung tatay natin tsaka si Jesus. Sila yung crown natin. Wala na tayong hihilingin pa. Masasatisfy na tayo. Hindi na tayo kukulangin. Ay, kulang ako ng parang merong void sa puso ko. Parang gusto ko pang bumili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. Maluluma rin. Pagkasama natin ang tatay natin, hindi na, kompleto na yung joy natin. It'll be complete. Makakapag-kompleto sa atin yung tatay natin. Kasi siya yung akala niya yung kabiyak ng puso ninyo, yung partner nyo, o yung tao dito, may tao dito sa mundo na kabiyak ng, hindi. Yung nag-create sa atin, nasa sa kanya yung part ng puso natin, may naiwan. May hawak-hawak si Almighty Father, na part ng puso natin. Na yung part na yun, siya lang ang makakapag-fill. Siya lang ang makakapag-fix. Si Almighty Father. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Pinakilala niya sa atin si Almighty Father. Pinakilala niya yung kabutihan ni Almighty Father sa atin. Kaya wag tayong magsasawa na mag-pray. Kung may na-experience man tayo ng pains dito sa mundo, sufferings, it will only be for a short time. Okay, naulit ko. Konting sandali lang. Konti lang. Sandali lang. Mali yata yung konting sandali. Konting lang yun, time lang yun. Compared sa forever na makakasama natin yung tatay natin at saka si Jesus Christ in heaven. Kaya kung may pain man tayo, titisin natin dito sa mundo. Kasi we deserve it naman dahil we're sinners. I-acknowledge natin na accountable tayo sa mga binabanggit natin, sa mga salita natin, sa mga ginagawa natin. Kasi makasalanan tayo. Pero dahil sa titiwala tayo kay Jesus, alam natin na may pupuntahan tayo. Wala tayong ibang pupuntahan. Lord, wala akong ibang pupuntahan. Gusto ko sa'yo, Almighty Father. Wala akong ibang pupuntahan. Kaya lagi tayo mag-pray and read the Bible. Napapansin niyo na powerful ang Bible. Dati hindi natin naiintindihan ng Bible.
palalim na ng palalim ang pagkakakilala natin sa tatay natin. Kaya dapat magpatuloy tayo ng pagsunod sa kanyang mga statutes. Thank you, and God loves us all so much.